Hi guys, today pag-uusapan ulit natin itong bots. Sa mga nagtatanong dito, discuss ko lang. Especially may mga questions regarding strategy as well as itong Ethereum guys. No? Again, medyo malayo na yung parameters ko kay Ethereum. Papakita ko yan dito sa video natin today. And other setups ko dahil pag sa spot, kailangan makahanap ka ng accumulation na structure sa daily or 4 hours before ka mag-set guys. No? Mas okay na nasa support pa lang yung price action para mas effective yung grid na setup mo guys. No? So pag-uusapan natin yan dito sa video natin today. Meron din tayong mga playlist na ginawa. Ilalay ko na lang sa end part ng video na ito. Pero bago tayo dito guys magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first. Subscribe niyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys. So dito guys, sagutin ko lang yung mga katanungan no, para ma-acknowledge ko yung karamihan dito kasi ang daming mga nagtatanong. Meron tayong previous video pero specific sa Ethereum ay may mga nagtatanong dito guys. No? So, ayun, puntahan natin itong bots natin. Andito tayo ngayon guys sa spot grid no, ito. So, nasa spot grid tayo. Meron tayong Ethereum. Tapos, meron tayong BTC. Ayan, dalawa yung sa Ethereum ko. Meron tayong negative. As we can see dito. Discuss na rin natin dito, guys, yung risk and reward, no? Para mas magkaroon tayo dito ng informed decisions. Since dito, guys, walang guarantee sa bots, no? I'm just sharing my experience lang dito, guys. Again, itong video natin today is just for ideas lang, for reference. And does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights dito. I'm just, as mentioned, I'm sharing my experience and just want to answer lang yung questions. Ngayon, meron tayo ditong spot grid. So, kay Ethereum, pwede nating puntahan ito. Punta lang tayo dito sa may taas. Ayan, actions. And then, meron ditong display order lines, guys, no? So, zoom in ko lang. And then, meron dito, ayan, display order lines na ito. Ayan. And then, mapupunta tayo dito. Ito guys, meron ako ditong setup kay Ethereum if I'm not mistaken. Within this zone guys, na itong area na ito. Makikita natin dito na mas maganda yung pinaka results, no? Or pinaka profits if ever na nasa support zone ka nakapag-setup. So, this one, nasa 4 hours time frame. So, tanggalin muna natin yung mga drawings. Meron naman tayong mga previous video na ito na ginawa dito sa ating YouTube channel. Especially kay Ethereum. Yung price niya nasa below 2K pa yung price action no, within this zone. So ngayon, let's hide muna natin yung order lines. So hide ko lang dito yung order lines para mas makita natin. No? Ayan. So hide order lines. So, ayan. Makikita natin dito guys yung pinaka-price action ni Ethereum na nasa upside na no, resistance. Ito is take profit na. Or ito, pwede ko na i-close ito guys no, or i-stop no. Ayan, pwede ko nang stop yan. Kasi if ever man na tama na price action yan, tapos ma-reject ulit, pwede ulit siyang bumagsak guys no. And again, as we observe sa historical data, based lang sa experience ko ito guys no, August and September is a retracement month and then magko-conso ulit siya after September no, 1 week consolidation and then Q4, that's the time na magkakaroon ulit ng pullback. So yun yung isa sa mga na-experience ko lang sa end ko. So this one is a take profit na. So ito ay keep mentioning yung consolidation or accumulation na structure ng isang pairs no? So this one kay Ethereum, it depends pa rin ito guys kasi you can set naman ng bot if ever na magkaroon na ng breakout dito guys no. If ever na magkaroon ng breakout ito and the price action move sa upside tapos malayo yung pinaka grids mo nasa 10k and then yung parameters mo since wala namang liquidation dito sa spot and then yung bottom mo is nasa 1-2, pwede pa rin magkaroon ng profits guys no? Pero you can consider pa rin nung amount na gagamitin mo since mahaba yung pinaka grids mo dito na na-setup, mas malaki yung pinaka amount na kailangan no? So you need to consider that.
And if ever na bumagsak, mas malaki yung drawdown mo. So yun yung pinaka-downside dito sa AI bot grid trading, no. So for me, I look for other coin na consolidation. So let's take a look sa top cap or high market cap, yung mga top 10. So like for example, itong Kyton, no. So itong Kyton, ayan, nasa consolidation phase pa lang din naman ito. Ayan. And nasa accumulation, guys, no. Daily time frame, oh. Hindi pa siya kagaya ng Ethereum, Bitcoin, and like BNB, nagkaroon ng upside na rin, no. So ito consolidation pa lang. So maybe I'll give some example lang dito, guys, especially sa mga nagtatanong. So dito punta ka lang sa tools, ayan. And then sa spot grid, no. Ayan, and then meron ditong option ng AI strategies. You can select naman, you can copy this one. Pero if you want manual, select mo lang dito yung manual. Tapos lower limit mo. Like, this is only a demo, guys. Example lang. So, for example, lower limit ko dito is like 2. And then upper limit ko is 8. And then grid quantity is like, for example, 253. And kailangan ko dito, guys, 84 USDT, no. So, set lang ako dito ng like 84 or 85. Ayan. And kailangan meron kang available, no, ito. So, this is only an example. Pwede mo naman na i-transfer. Like, pag nasa funding, pwede mo i-transfer papunta sa trading, guys, no. So, like, 85 kung nandun sa funding and then transfer lang ito. So, let's close lang this one. And then, set lang natin dito 85. And then, create, no. And then, after that, confirm lang. Ayan, merong option ng confirm. And mapupunta na siya dito, guys, sa grids, no. Ayan. So, andito na siya sa bots tab and then spot grid ito. So, ito, na-add na siya dito. And pwede mo pa rin palabasin yung pinaka-parameters na na-set mo. Punta ka lang dito sa bots, spot grid ulit, tapos hanapin mo yung tone and then actions. And then, select mo dito yung display order lines. Ayan. So, ayan na yung pinaka-parameters na na-setup mo. Again, guys, magne-negative ka dito if ever nababagsak yung price action. No? You need to consider that risk. And, ito, since nasa spot, wala siyang pinaka-liquidation, no? Hindi mauubos yung asset mo dito. Pero pag bumagsak, that's the time na malulos ka dito, no. So ito yung isa sa mga example natin sa mga nagtatanong, no. So for Ethereum, it's optional pa rin naman sa end ko. Pwede ko na kasing i-stop ito since nasa resistance. We're just checking lang other pairs na nasa consolidation, no. So isa ito si TON. Meron din dito sa low caps, which is Bayo naman. Ayan. So kung titingnan natin sa daily, ayan, kakagaling niya lang ng double bottom na sa daily. So this is Bayo. Will check na lang siguro dito sa end ko. But yun, sa mga nagtatanong, hope you get some insights. And shinare ko lang dito yung spot grid natin sa mga nagtatanong. Dahil ang dami mga nagtatanong dito, guys, kung paano i-set up, paano i-navigate, ano yung pinaka-risk and reward. Maybe I discuss naman yung pinaka-risk dito. If ever na bumagsak ng sobra yung pair na napili mo, like for example, itong Elon USDT. So, meron tayong negative, 63 USDT. Check natin yung price na ito. So, Elon USDT sa spot, no. Ayan, consolidation, bumagsak yung price action. And umangat ito before, pero bumagsak lang din. And meron tayong set stops dyan. If ever na mas bumagsak pa siya, pwede nating palabasin dito yung order lines niya. So, display order lines ko lang ito for Elon USDT. Ayan. Ito yung pinaka order lines natin na naset sa kanya. Kailangan niyang tumaas dito para magka-profits tayo. Pero if ever na hindi, I set stops na within this zone. And kung makikita nyo, negative tayo dito, guys, no? Kasi bumagsak yung price action. And isa sa mga negative or disadvantage if ever na meron kang bot tapos nakaset up siya sa spot grid and then sa resistance mo siya na set tapos bumagsak, bumalik ng support, pwede ka ditong malos, guys, no. Ayan. So, yun yung isa sa mga example natin dito. We just share some insights lang.
and acknowledge yung mga questions nyo dito guys. No? Meron tayong video na ginawa, playlist na sa mga nagtatanong pa rin. Pwede kong ilagay dito guys sa screen and you can just watch that one naman. So yun lang for today guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.